pagpapala mong tunay ang inaasahan. Tayo po'y muling umawit sa bilang 17, kabanal-banalan. Kabanal-banalan, Diyos Amang maalam, tunghayan ang bayang nasa iyong harapan. Kabanal-banalan, makapangyarihan, pag-isahin sa pananambahan. Kabanal-banalan, O Jesus na buhay, pagpupugay namin ay ibinibigay sa iyong paanan ay iniaalay, puri luwalhati na walang hanggan. Kabanal-banalan, diwang tanging ilaw sa landas ng buhay, mangyaring tanglawan. Ang iyong bandila ng katotohanan, dulutang aming maiwagayway. Kabanal-banalan, makapangyarihan, sa pag-uumaga ika'y aawitan. Kabanal-banalan, mahabaging tunay, tatlong personang Diyos na marangal. Amen. Muli po nating awitan ng ating Panginoon. Inaanyayahan ko pong magsitayo ang kapulungan sa bilang 25, kung masdan ko ang lahat ng nilikha. Kung masdan ko ang lahat ng nilikha ng kamay mo, na lubhang dakila. Kung tingnan ko may puspos na paghanga, ginawa mo na buhat sa wala. Sumisigaw, O Diyos, ang puso ko, dakila ang pag-ibig mo, at ang awit ng puso sa iyo, dakila ang pag-ibig mo. Kung sa kulog ikaw ay nagsasaysay, o sa bulong ng hanging amihan. Kung sa kidlat ang kislap ay mamasdan, at sa dagat bahaghari tanaw. Sumisigaw, O Diyos, ang puso ko, dakila
krus sa'kin, nagbabalik man din. Bagbag puso na aking aawitin, Panginoon, mahal ka sa akin. Awit sa'yo ng aking kaluluwa, dakila ka, aking Ama. Awit sa'yo ng aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Para po sa pagpapatuloy, tinatawagan ko po si Pastora. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo pa yung manalangin. Panginoon, salamat po muli sa gabi po ito. Salamat, Panginoon, narito po kami upang kami, Panginoon, ay magdaos ng aming prayer meeting at midweek service, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buong isang linggo na inyong pong pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na inyong pinagkaloob sa amin. Nagamit namin ito, Panginoon, sa aming pong araw-araw na pangailangan. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Kami, Panginoon, ay humingi ng kapatawaran. Kung kami, Panginoon, nakagawa, Panginoon, na hindi po kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Linisin niyo po kami, Panginoon, sa inyo pong banal na dugo upang kami, Panginoon, ay karapat-dapat na dumulog sa iyo sa gabi pong ito, Panginoon. Lord, sa gabi pong ito, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Nilalapit po namin, Panginoon, ang aming pong tagapagsalita. Ikaw po ang siyang patuloy na magbigay sa kanya ng katalinuhan, Panginoon, upang ang mensahe na nais ninyo pong ibigay sa gabi pong ito, Panginoon, ay ma-deliver niya, Panginoon, na ayon po sa inyong kalooban. Ganon din po kami, Panginoon, ang tagapakinig, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng katalinuhan upang ang mensahe na amin pong marinig sa gabi pong ito, Panginoon, ay magamit namin ito, Panginoon, sa araw-araw namin pakikisalamuha sa mundong ito, Panginoon. Lord, sa gabing ito ay nilalapitin po namin, amin pong mga kapatid na kung sila, Panginoon, ay patungo rito, Panginoon. Lord, ikaw po ang siyang mag-guide sa kanila at dalhin niyo po sila rito sa aming pong bahay-sambahan upang kami ay magsama-sama na magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po aming samutalangin sa pangalang Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Ngayon po ay dadako po tayo sa pagbabahagi ng mga patutuo. Dito po kasi sa atin, wala pong tatayo kung hindi po mauna yung nangunguna. Ako na po ang mag-share. Kasi ganun daw po dito eh. Ako lang po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sa araw-araw, bagamat kami ni Pastor, lagi po kami umaalis. Hindi naman kami nagtatrabaho. Hindi po namin maiwan-iwan yung alaga namin sa bahay. Ewan ko ba, gusto ko pong iuwi dito. Nung sinakay po namin sa tricycle, dituwang-tuwa na po ako. Nung magpaandar na po si Pastor sa tricycle, tumakbo po. Takot na takot ako kasi baka makalmot po ako. Kasi parang ano na po iba pala pag-alaga mo. Kasi dati po ayaw na ayaw ko pa talaga sa pusa. Nung time na yun na iyak yung pusa, si Paul kasi mahilig sa alaga. Pero kami naman nahirapan. Nung inalagaan ko, sabi ko, pag inalagaan mo pala, mapamahal mo. Pag ulam ko po, hindi na po ako nag-uulam, siya na lang. So, totoo po. Nagluto po kami ng fried chicken, tigi-isa lang po kami. Sa kanya na po yun. Kasi sabi ko nga sorry po. Sabi ko kasi, parang tao din yan kasi mayroon po sa amin kasi maraming pusa.
Siguro, ang sabi siguro sa akin, masungit ako. Kasi galit na galit po ako pag ang pusa ang pusa po pinapalot, binabalibag. Wala po akong inaaway, kundi nagsasalita lang po ako na pag wala kang ibigay, huwag mo nang saktan kasi wala ka nang ibigay, sinasaktan mo pa yung hayop. Kaya napansin niyo siguro kami araw-araw ni Pastor umaalis. Binabadgetan ko po talaga yung pusa ko. Pero salamat sa Panginoon, di naman po kami nagutom din. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dito, lalo na po yung anak ko si Mark. Ngayon lang yata ang anak ko wala. Nakaka-attend po siya. Pati rin po ako. Kasi lagi ko pong sinasabi po yun na kaya siguro dinala kami rito dahil marami na po kaming pagkukulang, lalo na po ako. Midweek po, hindi po ako nakakasama ni Pastor talaga dahil doon sa trabaho ko. Pero salamat sa Panginoon dahil pinagpipray ko po na dito pagdating namin dito, ilan lang po. Salamat sa Panginoon dahil nandito kayo. Nakakatuwa po, nakakalakas, parang nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Kasi natuwa po ako dahil sabi ko nga, sana naman makaati naman yung iba. Natuwa nga ako ka Ate Christina kasi malayo pa po siya. Nandito po siya. At saka sa inyo, thank you sa inyo kasi parang service na rin kasi natin to Sunday. Kasi midweek service as prayer meeting. Andun po yung, lalo na po sa panalanginan, hindi naman po, maganda po kasi marami tayo pag nagpipray tayo. Kaya ako'y natutuwa. Minsan po lalo na po sa Matungaw, lalo na hindi ko makasama yung dalawa na yan, duya na yan. Andun po yung, sabi ko, ba't kaya wala yung dalawa? Pero sa biyaya naman po ang Panginoon, naunawaan ko po yun. Pero gusto ko po yung sama-sama tayo. Kasi sabi ko nga ano kayang gagawin ko? Kaya yung si Pangulo ng Mission, andito siya. Dito ko lang po sasabihin. Lagi ko kong inaano po yan. Kasi natuwa po ako sa mission dahil minsan may nakausap po ako doon na 12 o'clock pa raw sila nandoon. Ako'y natuwa po kasi si Pangulo Mission, lagi kong sinasabi, pag wala, sabihin mo sa akin. Si Lord yun mag-provide. Kaya sabi ko, kasi wala naman tayong pera sa kaha. Kasi iba ho talaga yung sama-sama po. Nakakatuwa, lalo na pag mag-mission, marami po tayo. Kaya ako po yung nagpapasalamat na nandito po kami. Dito kami nilagay. Naging active na po yung anak kong si Paul. Natuwa po ako Kasi maga po yan, naglilinis na siya at dito na po siya. At saka, sa biyaya naman po, hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. Araw-araw po, nakaraos po kami. Nagkasakit man po ako, mild lang po. At saka, natuwa po ako dito. Sa totoo lang. Hindi po need po yung, sabi nga nila ano bang gagawin mo sa kayamanan mo? Na ikaw ay nagkukulang sa Panginoon. Babawiin din sa iyo yan. At saka, ang trabaho ko po, tinatawagan na nga po ako. Sabi ko nga hindi na, pag may gawain, hindi po ako pupunta. Si Lord na po bahala mag-provide sa aming pangailangan sa araw-araw. Yun lang po at magandang gabi, mahaba. O sino ba po? Magandang gabi po sa atin lahat. Hindi ho umaga ha, magandang gabi sinabi ko. Kagaya po na salamat sa Panginoon. At tutuwa ako kay Pastora. Kasi sabi nga niya pag ako talaga hinahanap niya ako, kaya sabi ko nung una na dumating sila dito, para ba si Pastora yung humahamon sa akin. Pero natutuwa ako una sa lahat, talagang salamat sa Panginoon. Dahil sabi nga sino ba yung nag-preside dito na hindi lang naman dapat yung nangyari sa buhay natin. Natutuwa ako sa araw ng linggo na pagpupunta kami ng Matungaw. Natutuwa ako, nabibless ako kahit sabi ko, pagdating namin talaga sa gabi, nakapanlalambot. Pagising na sa Lunes ng umaga, may sumba kami, pipilitin kong bumangon. Sabi ko,
para makapagsumba naman ako. Kasi minsan dadating kami pag galing Matungo, kung minsan alas 7 na, kagaya ka nung linggo, alas 7:30 na yata kami. Pero natutuwa ako. Andun yung kasiyahan sa puso namin na nakapaglingkod kami doon. Yung pa, isa natutuwa ako doon sa mga taga Matungaw. Kasi si Noemi, nakita nyo naman, na kahit ganun yung sitwasyon niya, talaga nagpupuri siya sa Panginoon. Kaya nung una, na si pastor, nagba-Bible study doon sa kuwa, doon sa Matungaw. Talagang ala silang maisagot. Pero natutuwa ako sa susunod na linggo, sabi nga ni pastor, may honor na, may second honor na. Ibig ko sabihin, talagang kumukuhan sa kanya, nalilinawan na yung pag-iisip nila na doon sa ganung sitwasyon na talagang yung pag-aaral nila, talaga siguro pinakikinggan nila si pastor na mabuti. Kaya natutuwa ako doon. Kaya isang mahamon sa ako na kung bakit yung mga taong yun, natutuwa ako. Isa pang tuwan ako doon, yung mga kalalakihan talaga, na nakikita mo na nabingan ni Ka Robert, yung mga edad nila, pansimenteryo na. Siguro, ganun nga siguro. Kasi ang nakikita ko doon talaga ng mga nasasenta na, nai-stroke na. Pero ang nakatutuwa, talaga lalaki yung nangunguna doon. Para ba doon sa lugar ng Matungaw, tama yung imnaryo, na yung kalalakihan ng siyang mangunguna. Pero dito sa mag-asawang Sapa, dito sa atin, kababaihan talaga nakalagay sa imnaryo. Pero nakatutuwa, yun nga. At kasi nga doon, talagang kalalakihan ng nangunguna. Dito, kababaihan ng nangunguna. Kaya isang hamon sa atin na sana kahit na gano'n, napagod kami at talaga namang kami na mga iba talaga nagkukontribusyon kami para makapagmerienda. Kasi natutuwa kami na dadating sila doon na talagang inaabangan nila kami. At pag uwi naman namin, talaga namang hindi naman kami pinababayaan ni Ka Roger. Kahit sabihin namin na huwag na, nandun pa rin talaga yung biyaya niya. Hindi siya papayag na pag uwi namin, wala man lang kami isang kapiraso na tinapin na ganyan. Talagang nagkukuhan siya. Ibig sabihin, nakakatuwa na ika nga nila kung ano tinanim mo, siya mo nga anin. Kaya sana sa atin lahat ito, hindi man may mag-aya sa atin. Nawa sana matuto tayo na malaki naman yung jeep, pwede tayo masaya pag nakikita yung nagkakasama sa amin. Doon nagtatawanan tayo. Sa kabila ng pagod, nandun yung kasiyahan sa puso mo at andun pa rin yung nakapaglilingkod tayo. Kaya isang hamon sa atin na sana kahit ng gano'n, sabi nga ni pastor, maumpisahan dapat na may bata, may kababaihan, may kalalakihan. Andun lagi, kalalakihan, kababaihan. Alating mga bata natin tsaka mga kabataan. Nawa, sana yung lugar na yon na talagang andun si Obispo Zamora na siyang nag-umpisa doon. Sana dalangin natin sana na talaga tayo yung makapagtayo ng isang church doon na talagang matatawag na, kumbaga simbahan, pero ibig sabihin natin yung isang malaking simbahan na makahanap tayo ng mga kaluluwang hindi pa nakakakilala. Yun ang sama natin sa panalangin natin at yung kasiyahan sa puso natin na kahit na ganun, nandun yung kasiyahan sa aming mga puso. Pupunta kami doon. Maligaya kami pag-uwi kahit sa kabila ng pagod. Magandang gabi po. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Gusto ko lang po i-share yung experience ko po netong mga nakaraan. Alam ko po na subaybayan po ako ng iba dito nung maliit pa po ako. Dinala ako ng nanay ko sa church. Ayun po. Gusto ko lang po ibahagi na sobrang puti po ng Panginoon sa buhay ko netong mga nakaraan. May tanong po ako sa inyo, pero hindi po ako magme-mensahe. Nag-aalangan po mag-share kasi baka humaba. Pero naniniwala po ba kayo na kapag po hindi po kayo nagtiwala sa Panginoon, ay mapapariwala ang inyong mga buhay? Opo. Na-experience ko po kasi yan. Pero mas naniniwala po ako, mas alam nyo po yon at mas may experience po kayo kaysa sa akin. Ganun po kasi yung nangyari sa akin. Paano ko po nasabi? Kasi po nung pagka-graduate ko po ng college, 2018 pa po ako graduate, hindi na po ako naniwala na kaya ko pong magturo sa school. Kaya nag-shift po ako sa iba. Pagka-graduate ko po, iba po yung ginawa kong trabaho, pinasok kong trabaho. Tapos po, naisip ko po ulit na baka sa pagtuturo talaga ako. Kaya bumalik po ako sa pagtuturo.
Ngayon po, nung na-experience ko po siya, umpisa pa lang, naisip ko hindi po ulit ako para doon. Umalis na naman po ako. Pagkaalis ko po, huminto po ako ng 1 taon. Bumalik na naman po ako sa pagtuturo ng 2022. Tapos, ang nasa isip ko na lang po noon ay kumita ng pera. Hindi po kung ano po yung dapat kong gawin. Kumbaga po, to make the story short po, ngayon ko lang po in-embrace yung gift po ng Lord na magturo po ako. So, bale, year 2018, tapos 2026, 8 years po, nakuha ko na yung lisensya. Tsaka, last year ko lang po siya in-embrace, tapos nag-exam po ako this March. Nakuha ko po yung lisensya. 8 taon yung pagitan bago ko tinanggap yung plano ng Lord sa buhay ko. Na ano po kasi ako ng takot, na-hold po ako ng takot na baka hindi ko kaya yung exam kasi daw po yung exam 450 items maghapon. Hindi po ako mahilig mag-aral. Mahilig po ako magbasa, pero hindi po ako mahilig mag-aral. Natakot po ako na baka bumagsak ako. So, sa 8 taon na yon, palipat-lipat lang po ako at pabalik-balik lang po ako sa pagtuturo. Pero, ayun po, napakabuti po ng Panginoon na binigyan niya po ako ng chance na makabalik. At sa pagkakataon po na to, nakuha ko po agad sa unang take po ng exam na kinakatakutan ko po. Pero nung nag-exam ako, ipinasa niya po ako agad. Glory to God po. At gusto ko lang pong ibahagi rin po yung verse na Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Parang Proverbs 3:5-6 po yata yun. At ayun po, tunay nga po na kapag hindi po tayo nagtiwala sa Panginoon, mapapariwala po yung buhay natin. Alis man tayo ng alis, kung yun po yung plano sa atin ng Panginoon, babalik at babalik din po tayo kasi may calling po sa mga puso po natin. Hahanap-hanapin pa rin po natin kung ano po talaga yung para sa atin. At ayun nga po, magtiwala po tayo sa Panginoon at wag po tayong magpadala sa takot. Dahil po sa takot, hindi po natin natutuloy Yung dapat na ituloy natin kasi baka hindi natin kaya. Pero minsan pinaparamdam na ni Lord sa atin na kaya natin pero ayaw pa rin natin. Kaya ayun po, sa tigas ng ulo ko, inabot ako ng 8 taon at ngayon pa lang po ako ulit nagpaplano sa buhay ko. Pero masasabi ko po na pag sumunod po tayo sa Panginoon, malinaw na. So ngayon po, sa akin po malinaw na kung ano po yung plano ko this year and next year. Na ngayon magtuturo po ako ngayon. Bukas po, start ko na po sa work ulit. Magtuturo na po ulit ako. The next year po, public naman po yung papasukin ko. So, at panghuli po, gusto ko pong ibahagi yung verse na to na totoo po sa buhay nating lahat. Sabi po sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga planong inilaan ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa ikabubuti ninyo at hindi sa ikasasama ninyo, at mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Yun lamang po yung gusto kong ibahagi. Gusto ko pong ibalik sa Panginoon lahat ng pinakamataas sa papuri. Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat muli akong nakasama sa ating gawain na to. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi naalala ko nung ako'y magsimulang bumalik at umattend ng prayer meeting. Nakakalungkot na ilan lang kami.
Pari Robert, si Pari Resty, si Marioli, minsan nandiyan si Doya, si Kuya, minsan, halos lilima o anim kami. Pero sa ngayon nakita ko, salamat sa Panginoon sapagkat unti-unti niyang tinatawag ang kapatiran para daluhan yung pinakamahalagang gawain. Dahil ang buhay po ng ating iglesia ay nasa panalanginan. Yun po ang masasabi. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi last week po kaya hindi ako naka-attend dahil magana naman yung aking paa. Hindi na naman ako makalakad. Pero salamat sa Panginoon, alam ko na kahit na gano'n, merong plano ang Diyos na ginagawa sa atin. At actually, muntik na rin ako hindi maka-attend ulit ngayon dahil Sunday is naulanan ako. Monday ay bagsak na naman ako. Medyo sinisipon ako, tinuubod at lalagnat. Pero salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng lakas na panibago upang madaluhan yung mga dapat kong gambanan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat patuloy niya kaming ginagabayan. Salamat sa mga kapatiran na nagnanais na makadalaw sa aming tahanan. Pasensya na po at talaga yung aking asawa pag nag-iisa ay hindi kayo papapasukin talaga nun. At kung nakita nyo man yung bahay namin, hindi ho magpapapasok yun. Lalo't kung siya ay nag-iisa lang. Actually, na ko yung senior ni Vanessa na minsan lumilihis tayo sa plano ng Diyos at nagkakaroon ng hindi magandang resulta. Naalala ko, nung kami mag-asawa ay nagpaplano na pag kami nag-retired ay mag-mission na lang kami. Ginawa ni Lord, ibinagkalob sa amin na mas maaga yung aming pagre-retire, yung aming retirement, pinagkalob niya sa amin. Pero dahil bata pa kami, naghangad kami na palaguin. Instead na yung plano namin na talagang mag-mission, ay hindi namin ginawa, kundi bagkos ay parang naging priority pa namin. So, ang ginawa sa amin, kaya ako po isinishare to para makita rin ng kapatiran na yung paglilingkod natin na hindi mababaliwala kapag ka po tayo ay tumalikod sa ating mga responsibilidad, sa ating mga paglilingkod, mayroong kaakibat, kaibat na doon sa ating pagkakamaling yun. Actually, alam nyo naman ang naging buhay namin since nung kami ay nagnegosyo, naghangad ng kagitna, sansalopan na wala, at halos maubos kami. Pero salamat sa Panginoon sapagkat hindi tuluyan na kami ay pinabayaan, kundi bagkos, lagi siyang nahandyan. Kaya ako ang maipayo ko sa mga kapatiran ngayon, sa ating mga nahandi rito, na naglilingkod, magpatuloy lang po kayo sa paglilingkod, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi na masasayang sa paglilingkod. At anumang pagsubok, kapag tayo nasa Panginoon, anumang pagsubok, anumang problema, anumang mangyari, nahandyan siya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Salamat sa Panginoon, sa Kanya ang pinakamataas na pupurit. Pasasalamat. Magandang gabi sa bawat isa sa atin. Ayaw kong patayuin ng pusa dito eh. Pero ang gusto ko lang kasing i-share yung ibalita ay yung mga nangyayari ho sa kalalakihan. Sabi kasi ni Doya, madami daw yung mga kalalakihan doon sa Matungaw na nagiging active. Huwag kang mag-alala, mga 4 na linggo pa, mas marami na kami doon. Kasi, noon kasi ako ang nagtuturo ng, hindi kasi Sunday school tawag namin dati. Actually, Bible study,
yung ginagawa namin noon. No, ako kasi yung nagtuturo, ang kalalakihan ho ay 3 lang talaga kami. Sinasamahan lang ho kami nung, ay nawala. Sinasamahan lang ho kami ni Joseph, ni Richard, saka kumisa ni Eric. Kaya kami dumadami, nagiging 6 o 7 kami dun sa grupo namin. Pero ang original na kalalakihan, 3 lang. So, noong mga time na yon, saka minsan sinabi ko na din sa aming Sunday school, parang narinig nyo pa yata, Pastor, na nung mga time na yon, pinanghihinaan ako ng loob. Kasi sabi ko, ano kaya ang sekreto, ano yung kailangan gawin para madagdagan kaming mga kalalakihan. Pero, yun nga ho, sa kalooban ng Panginoon, nung mag-start tayo ng Sunday School ng May 17, at humiwalay na din sa atin yung, naghiwa-hiwalay na, pati yung mga YA, nahiwalay na. Pero noon pa lang ho sa start na yon, ay 6 na ho yata kami na kalalakihan na nag-start ng Sunday School. At the following Tuesday, baka sumunod pang Tuesday, ginawa na ho natin yung men's IDJ doon at nagkaroon na rin ng magandang bilang, mga 5 o 6 ang dumadalo ng mga kalalakihan doon sa men's IDJ na yon. So, sa akin ho, para sa akin, natutuwa ako kasi yung 3 lang noon, naging doble na. Naging 6, naging 5. At kahapon ho, ay sabi ko nga, the biggest attendance so far. Dahil 10 ho kami lahat na nagtipon-tipon para mag-IDJ Bible study doon sa bahay nila Alvin. And hoping pa po na sabi ko nga, meron pang mga bagong mukha na madadagdag doon. At alam niyo ba na, Pastor, yung nag-aano sa akin, yung nagpupursige sa akin, si Marvin. Kaninang umaga ko nandun sa bahay, kinakausap po ako. Sinasabi niya na, Kuya Robert, gusto ko na kausapin mo si ganon. Gusto kong kausapin mo si ganon. At siya daw ay, kasi pag daw siya kumausap, baka hindi daw siya pakinggan. Ang gusto niya, ako ang kumausap at isama daw doon sa ginagawa nating IDJ tuwing Miyerkules at kung maaari daw, ay isama pa dito. Maisama natin dito sa Kavilya. So, sabi nga natin, kung titingnan natin si Marvin, ganun ang pagkakilala natin. Pero, nakikita ko kasi na siya yung may... Ano tawag doon? Oo, siya yung may desire. Na... At, ayun nga, siya pa yung nag-uudyok sa akin na i-push ko yung mga niya. Siya pa, kausapin ko daw yung gano'n. Kaya, isi-secret ko muna yung mga pangalan nung sinabi para surprise. At, yun nga ho. At, so, sana ho ay makapagpatuloy yung ganung gawain at sisikapin ko ho na hindi, sisikapin ko lang pero nung bawat isa at lalo higit sa tulong ng Panginoon na mapanatili yung aming attendance kahapon at kung maaari ay madagdagan pa. Praise the Lord. Thank you po sa mga sharing, nakakatuwa. Abangan po namin, Chairman. Ngayon po ay tatayo po ang kapulungan para po sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang pagbabatayang talata po na ating pag-aaralan ngayong gabi ay nakasulat po sa unang Tesalonica 5:17. Magsipanalangin kayong walang patid. Ito po ay isang utos na
dapat nating gawin. At ang 5:17, mga kapatid, idalangin ninyo kami. At ito naman ay ang dapat ay ipanalangin natin ang ating mga kapatid. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita at pagpalain rin naman kayo ng mga nakaririnig. Salamat. Awitin natin yung Gloria Patri. Ang ama'y purihin natin, ang anak at diwang magiliwin, ngayon sa harapin, kailanman ay dakilain, walhati. Pwede na po tayo makakaupo na. Ngayon po ay magpapatuloy ang ating pong Predicadores Tigoles sa kanya pong mensahe. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa atin na kung napapansin po ninyo na ang aking title o ang ating verse ay simple-simple. Magsipanalangin kayong mga walang patid. Salamat po sa pagkakataong ito na ito ay hindi itinutukoy lamang sa ilang piraso noong una. Ito po ay paghahamon sa bawat isa atin na tayo ay manalangin walang patid at kung meron mang agam-agam sa bawat puso ng bawat isa sa atin, ay bibigyan tayo ng katalinuhan. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon, o ang title, ay alamin ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, or knowing the will of God through prayer and fasting. Marahil, nadidinig nyo ang pananalangin at naririnig nyo naman ang salitang fasting o pag-aayuno. Pero, parang hindi natin lubos maunawaan or hindi na-exercise o nagagawa sa ating kapulungan. Nagkataon lamang na ibiniles tayo ng ating Panginoon ngayong gabi sapagkat marami ang tumatangkilik sa panalanginan ting araw ng Miyerkules. Purihin ang ating Panginoon. Alam natin na si ito ay nagdulot ng isang tragic error o delikadong pagkakasundo. At ito rin naman ay malilaw na nakatala sa salita ng Diyos na
Bakit nagkaganon? Kasi hindi sila humingi ng payo sa ating Panginoon. Sa ating buhay, maraming mga pagkakataon o pakikitungo sa ibang tao, maraming pagpaplano sa ating buhay. Yung po ba ay sa ating sarili lamang ang pagpaplano o hindi kasama ang Diyos? Ang ibig sabihin, anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating pagpaplano, unahin natin ang paghingi sa ating Panginoon para hindi tayo maligaw. Lalong higit ngayon, uso ang nabubudol para iiwas tayo sa maling pakikitungo sa ibang mga tao. Kaya nga, sa ating refleksyon, sa ating pagpaplano, lahat ng layon o programa sa buhay ay dapat tayo ay sumangguni. Sapagkat ang mga pagano, ang mga Jainonites ay nagkaroon ng naging trouble sa Israel. Kaya dapat huwag tayong mapasukan ng mga hindi karapat-dapat sa atin. Kung kaya't malinaw na dapat nating gawin o agarang gawin ng mga mananampalataya ay ang importanteng bagay na alamin natin ang kalooban ng Diyos or knowing God's will for our lives in to pray sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat yan lamang po ang sandata natin ngayong mananampalataya, ang panalangin. Sapagkat ang panalangin ay hindi lamang dito sa prayer meeting. Ang panalangin sa inyong sarili, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pangyayari, ay ang kinakailangan ang panalangin. Bago po dumating tayo, ay bigyan ko lang po kayo ng isang patotoo sa aking buhay at nasabi ko na po ito sa kalalakihan. Kahapon, Martes ba yun? Martes, bago kami nag-aral ng mga kalalakihan. Tumawag sa akin ang Santa Maria, Bulacan, Transport Cooperative na kami ay mayroong special meeting. Dahil po wala yung chairman, ako po ang vice chairman, ay kailangan pong ako ay pumunta doon. Alauna, pumunta po ako doon sa Bagbagay sa aming opisina. Ang dadatnang ko pala ay ang hindi pagkakaunawaan ng mga driver ayon sa pila. At napagharap na po namin doon sa loob na tila bagang mga magsusuntukan na nagsasalita pa yung isa, magsasalita ng isa na puro katwiran sa ating mga sarili, sa kanilang mga sarili. At naging 3 panig po. Isang nagulangan, isang nanggulang, at isang caller. Babae. Ang dadaming mga katwiran. 3 beses kong narinig paulit-ulit. Ang ginawa ko, hindi ko nakatiis. Sabi ko, bilang vice chairman, pwede po bang ako'y gumit na sa inyo? Kayo po ba'y mga Kristiyano? Sabi ko, opo naman. Pwede bang kayo i-lead ko sa panalangin? Opo, tumayo po tayo, manalangin tayo. Nanalangin ako na idinuklay kong lahat na patawarin sila sa kanilang pagkakasala. At ang samahan ay hindi kanya-kanya. Kailangan magkaroon ng unity, magkaroon ng pagkakaisa, sa kaunlad ng samahan, magpatawaran sapagkat hindi lang nalalaman ng kanilang ginagawa. At pagkatapos kong maipanalangin, nung sabi ko'y magsalita kayo ng amen, at sinabi ko'y magkamayan kayo. Nagkamayan po lahat. Nawala sa pamagitan ng panalangin, nawala ang galit sa puso, nawala ang pagtatalo-talo, nagkaroon ng pagtatawanan ng bandolit, nagpatawaran. Nung ako'y lalabas na sa pinto, salamat po, Vice Chairman. Sa kalooban ng Panginoon, purihin ang ating Panginoon. Panalangin ang isang sandata ng isang tao, anuman ang ating kalalagayan. Ngunit sa pananalangin, noong mga nakaraang dekada o past regime, ang ating mga panalanginan ay 4-2 sapagkat natatakot manalangin. Sapagkat maraming bagay na dapat mong gawin para maging present. Pero ngayon, binigyan tayo ng kalayaan sa araw na ito na magkatumpok-tumpok tayo sapagkat tayo nananalangin na tayo lamang at ang Panginoon ang nagkakausap. Hindi po tayo nananalangin na maraming nakakarinig
dahil po kayo baka mahihiya at maumid ang inyong dila at hindi kayo makapagpanalangin sa harap, dito sa harap. Pero naging malaya po tayo at binigyan natin ng luwag ang ating puso. Ang sasabihin nila, hindi ako marunong manalangin. Pero yun ay naranasan ko na sa sarili ko nung kami kabataan. Talaga hindi ako marunong manalangin. Pero binigyan tayo ng Panginoon. Ano po sikreto? Ang sabi po, sa James 1:5, kung kayo hindi marunong manalangin sa harap, ang sabi, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at di nananumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Panghawakan po natin ang Santiago 1:5. Kung ikaw man, mga kapatid, ay natatakot malalangin sa harapan, na maraming nakikinig, palalakasin ng loob ang iyong puso at gagamitin ka ng Diyos sa pananalangin. At sana ay maging katulad tayo ng sumulat ng Salmo na ganito ang kanyang sinabi, iparinig mo sa akin ang iyong kagandahan loob sa kinaumagahan, sapagkat sa iyo ako tumitiwala. Ipabatid mo sa akin ang daan na akin dapat lakaran, sapagkat itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Naniniwala ako mga kapatid, ng ating buong pagkatao, ng ating buong kaluluwa ay ipinasa na natin sa Diyos. Dapat ganyan ang maging masambit ng ating bibig na talagang tayo ay maglumalim sa salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi, kayo magsingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gawin ang mga kalayawan. Hindi kayo bibigyan ng Panginoon pagka ganoon ang motibo. Pero kung palalakasin, bibigyan ng katalinuhan at patuloy mananalangin ay pagkakaloob sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sa liwanag ng mga passages na ito ay isang ebidensya na ang mga Kristiyano ay dapat manalangin at alamin ang kalooban ng Diyos. Or in the light of these passages, it is evident a Christian must pray to know God's will. Ngayon, in other Bible verses, fasting is linked with prayer. Fasting, pag-aayuno, ay nakaugnay sa pananalangin. Ano po ba ang meaning ng fasting? Hindi kakain, di ba? To fast is to abstain for a period of time from some important and necessary activity in our lives. Ika nga ni Pastora kanina, kung meron man siyang deal ng transaksyon at nasabay sa gawain, diyan ka muna transaksyon at dito ako sa gawain ng Panginoon. Important and necessary activity in our lives, kailangan to pass is obtained. Simeon. Ngayon, number 2, purpose. Ano ba ang purpose ng fasting? This is done that we might spend that time of prayer before God. Ito ang panahon na tayo, bibigay natin ang ating time sa ating Panginoon para manalangin. Salamat po sa araw na ito. Ibigay niyo ang inyong oras sa pananalangin. Di po ba? Ano po ba ang klase ng mga fasting? Ito po ay kailangan daw po ay refrain for sleep. No? Kumisan dapat pong yung panalangin doon palaging inaantok kayo, no? Kaya alisin natin yan. At yung isa yung sa Bible, yung marital sex. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng mga lalaki sa matandang tipan na nagpatotoo. Ito po siguro ay 1, 2, 3, 4. Una-una sa katauhan ni Daniel. Si Daniel ay nanalangin. Sa pananalangin niya sa Panginoon Diyos, siya ay nagpahayag ng kanyang kasalanan at nagsabi, O Panginoon Diyos na dakila, at kakilakilabot na nag-iingat ng tipa ng katawan ng nagsisiibig sa iyo ay nangangaingat na iyong mga utos.
Napakaganda ang sabi ni Daniel. Nag-iingat ng iyong mga utos. Tayo po ba ay nag-iingat sa utos ng ating Diyos? Sana po ang lahat ng ating gawin ay ma-appreciate ng Panginoon. Sapagat nasabi niya, whether you eat and drink, do it with the glorify of God. And whatever you do. Kaya po, bakit si Nehemiah o si Daniel ay nanalangin? At siya ay nag-ayuno. Sapagkat sabi, aking itiningin ang aking mukha sa aking Panginoon Diyos upang humanap sa pamagitan ng panalangin upang marap at ng mga samo ng pag-aayuno at pananamit na magaspang at sa mga abo. Yun yung samo, nagsusumamo o umihilig o umihingi. Yun. Yan po ang katayaan ni Nehemiah. Si Ezra naman. Si Ezra, nung siya ay nanalangin, hindi siya kumain ng tinapay. Di nagpasting na po siya. Hindi iminom man ang tubig. Talagang hindi iminom, ano? Sapagkat siya ay nanangis dahil sa pagsalansang nila sa pagkakabihag. Nanalangin, kailangan panalangin. Kasi yung nabihag po sila nagsalansang. Kaya na lang. Kaya kung meron mang mga event sa ating buhay na paragang karabat-dapat ipanalangin, ang lapit naman ng bibig natin para sa Diyos. Manalangin na po tayo. Kaya nga po mga kapatid, si Paul o si Pablo, ang sabi ni Pablo, palagay ko yun, nasa Corinto 6:5 yan At sa mga latay, sa mga pagkakabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno. Parang binanggit na niyan lahat ang mga bagay na kanyang natutunan. Mga latay, siguro, yun ay mga problemang pisikal at mga pagkakabilanggo. Alam ko siya nakabilanggo. Nabilanggo po siya. Sa mga kaguluhan, sa mga gawa ng mga pagpupuyat at pag-aayuno. Nagawa po niyan lahat yon ni Pablo. Ano po ang nagawa niya? Nung siya nabilanggo, may kaguluhan, mga pagpupuyat at mga pag-aayuno. Nagpasting. Doon ho lumitaw na I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi parang past tense na yun Nung binanggit niya yun, marami na siyang nagawa. Pero ngayon parang pag nakalagay sa ibang parang ganito na mangyayari. Kaya ano man problem natin, ano man ang nangyari sa ating buhay, na napaglagpasan natin, napalakas kayo ng ating Panginoon, na siya nagpalakas sa inyo, sapagkat iyon ang pangako niya. Okay. Alam niyo po ba, si Moses ay sumampa sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas na bato sa makutid bagay, ang mga tapyas na tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo, na natira sa bundok. At siya po ay 40 araw at 40 gabi, hindi ako kumakain ng tinapay at umiinuman. Nagpasting po si Moses. Parang si Moses lang po yung 40 days and 40 nights, ang ating din Panginoon. Alam niyo po ba, como ito'y sa bundok ng Sinai, ginawa ni Moses. Alam niyo po ba na ang bundok ng Sinai ay sakop ng Saudi Arabia? Pagkatapos, yung pong Red Sea, kung saan ang inyong obang lingkod ay nabinyagan ng lubog sa Red Sea. Pagkakatalo niya ngayon sa bundok ng Sinai, siguro yun po ang namanan ng mga Muslim. Hindi niyo po ba yung month of Ramadan ay fasting ng mga Muslim? Kaya lang, ang fasting nila araw. Pagka alas 4 ba yun, puputok. Simula na ng fasting yon. O alas 4 na madaling araw, sa araw lang sila. Pagdating uli ng alas 7 ata, o alas 1, puputok uli doon. O pwede na kumain. Pero itong dalawang binanggit ng Panginoon at si Moses, hindi kumain, hindi tinaan ng tinapay. Yan ang tunay na fasting. Ngayon, bakit ba si Moses ay nagpasting at humingi ng awa sa Diyos? Ano ang dahilan? Una, bakit siya nagpatira pa? Sapagkat sinabi ng Panginoon, nalilipunin ang angkan ni Israel.
Kung hindi siya akit sa bundok ng Mount of Sinai, kung hindi siya magpapasting at di mananalangin, lilipunin ang angkan ni Israel sapagkat matataas o matigas ang ulo sa pagsunod ang Israelita noong panahon na yun. Hindi niyo po ba alam na noong 40 days na siya nasa bundok, nakagawa na po ng guyang ginto at sinasamba ng mga Israelita. Kundi kay Moses, ubos ang Israel. Lilipulin ng Diyos. Kanya din marahil sa ating buhay. Kung hindi natin maipagpapatuloy ang panalanginan para magpalakasan ang bawat sa atin, sapagkat ang tayo ay binigyan ng pribilehiyo ng Diyos. Tayo yung mayroong inaral na dapat manalangin. Kaya po ipinapanalangin natin ang bansa, pinapanalangin ang ating mga namumuno, pinapanalangin ang mga manggagawa, pinapanalangin ang ating pamilya. Iyon po ay nakapaloob dito sa ating panalanginan. Kaya nga po, sa ating panalangin, ayon po sa ating talataan na magsipanalangin kayong walang patid, sapagkat yan po ang ating dapat gawin. At mga kapatid, idilangan nyo kami. Kaya sabi ko, mga kapatid, magpanalanginan tayo. Kasi ang nahalata ko po rito, kung sino yung kami nagpapanalanginan, parang ilang din na lumalakas. Dahil hindi po nababanggit yung iba, wala. Kaya ang nakikita lang namin halimbawa na kayo, pastor, siyempre kayo papanalangin ko. Kung minsan nga, hindi na naipapanalangin yung wala rito. Kaya mga kapatid, para mapanalangin tayo ting araw ng Miyerkules, sapagkat inconsistent ang panalangin natin kung minsan pagka tayo ay tayo lang o tayo lang. Kaya nga po ang sabi minamahal, aking idinadalangin sa lahat ng mga bagay na guminhawa ka at bumuti sa iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng inyong kaluluwa. Hindi po ba? Idinadalangin natin ang mga may karamdaman. Idinadalangin natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong, na nandoon ang pagkilos ng ating Panginoon. Sa Lucas 18:1 naman, at sinilta niya sa kanila na sila'y dapat manalangin lagi at huwag manglupaypay. Kaya po, patuloy ang ating panalangin. Huwag po tayong manlupaypay, manghina sa payak na pananalita. Huwag po tayo umabsent ting araw ng Miyerkules. Sapagkat dito po tayo lalakas, dito po tayo magpapanalanginan, at nga, nakapagpapalakas din kayo ng loob sa ating mga manggagawa. Kaya nga po ang naging usapan namin ni Pastor kanina, ako nga po ay kaya sumasama lagi. Ang gusto ko bilang elder ay makita ng mga kapatid na ako'y tumutulong. Hindi upang ako'y may kakayanan doon, kundi makapagpalakas ng loob ang aking presensya. Katulad ng Sabado, parang tumanggi na ako sa aking sarili. Pero naisip ko naman, kailangan sumama ako para mapalakas ang ating mga kapatid. Hindi ko pwedeng sabihin, ang ituturo doon ay alam ko na. Hindi ko pwedeng sabihin na napagdaanan ko ng lahat yan. Pero ang layunin ko ngayon ay magpalakas ng ating mga kapatid. Kaya nga, idalangin ko sila hindi sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yung mga nasa akin ay naibinigay mo sapagkat sila'y iyo. Sino yun? Ang tinutukoy rito, yung mga Kristiyanong tumanggap na sa ating Panginoon bilang tagapagligtas ay merong isang tungkulin na dapat ipanalangin natin ang mga taong iyon na binili na ng dugo ng ating Panginoon. Walang magsasabi ngayong gabi na hindi siya anak ng Diyos. Walang magsasabi ngayong gabi na hindi siya marunong manalangin. Pero tinitiyak ko, mahal ninyo ang Diyos at marunong kayong manalangin at tayo magpapanalanginan ngayong gabi. Tayo mukod at tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Hindi man po namin nagagawa
ang panalangin may fasting. Pero nandito po kami, O Diyos, upang idalangin namin ang programa ng aming iglesia. Idalangin namin ang aming mga kapatid na nangihina. Idalangin namin ang mga kapatid na nagbibigay o karamdaman sa kanilang buhay. Kaya Ama, sa presensya ng bawat sa amin, gawin niyo po kaming karapat-dapat at magkaroon ng encouragement o pagpalakas ng loob ng mga mahihina naming kapatid. Purihin ka, Diyos, pagpalain niyo kami sa gabing ito, sapagkat naniniwala kami na ang katuparan ay aming matatanggap, sapagkat ito'y aming inihiling sa matamis na pangalan ni Jesus na ating Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you po sa mabiyayang mensahe sa gabi pong ito. Ngayon po ay dadako po tayo sa paglikom ng handog. Tinawagan ko po si kapatid na Alvin. Tayo po ay magsitayo, awitin po natin ang awit ng paghahandog. Ang matanggap nyari handog ng pusong may loob. Pagpalain kaming lubos sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo makakaupo na. Ngayon po ay dadako na po tayo sa prayer time. Sa group 1 po, church activities, kapisanang manggagawa. Sa group 2, hanap buhay, pamilya, pag-aaral. Sa group 3 po, bansa, mga may sakit. Bilang po tayo sa 1, 2, 3. Ako po 1. Okay na po. Tayo po ay magsama-sama na. Okay, bago po tayo magsama-sama sa ating mga prayer group, nais ko lang pong i-itemize yung ating ipapanalangin para po sa group 1, yung church activities. Dito po sa church activities, nais ko pong isama natin sa panalangin yung ating facilitator meeting every Monday na sana po madagdagan ang bilang at dumami po ang mga leader na magpapacilitate ng ating mga IDJ group. And then yung pong ating, of course, yung ating mga IDJ group, kagaya po ng kalalakihan every Tuesday, dalangin po namin na dumami po kami ang every Thursday at yung Saturday po na gawain po ng mga kababaihan yung devotion. At yung ating Sunday School, mapalakas po natin ang ating Sunday School at yung commitment ng mga teacher ng Sunday School. Mahirap po magturo. Ang totoo niyan talagang yung po mga lesson na binababa sa atin ay inaaral pa yun ng mga teacher. Pag-pray po natin yung mga teacher natin sa Sunday School. Yung Sunday School po ng mga kabataan, no, at Sunday School ng mga bata at yung ating gawain po ng pagsamba ng mga bata.
sama po natin yun at pagsamba po ng linggo. Mga kapatid, natutuwa po tayo dahil lumalago po yung ating mga gawain. Patuloy po nating ipanalangin sa Panginoon yung po mga bagay na yon. Suppose sa mga kapisanan po, hindi po lahat ng kapisanan ay active. Napansin po natin yon, no? At ilan lang din po yung mga dumadalo sa mga kapisanan gawain. So sana po sa ating mga sama-samang panalangin, idulog natin sa ating Panginoon na yung mga kapisanan natin to magkaisa at sa gawain ng ating iglesia. And then, sa manggagawa po, pag-pray nyo po kami, bigyan ng Panginoon ng patuloy na kalusugan, kalakasan, at maging matatag sa aming mga buhay, pananampalataya, and of course, yung aming pamilya. Sa Group 2, Hanap Buhay. Ito pong hanap buhay, napansin po natin na marami sa ating mga kapatiran walang hanap buhay. Walang permanente o stable na trabaho. Pag-pray po natin yun, lalo na po yung mga kalalakihan, yung po mga nasa bahay, yung mga kabataan, pag-pray po natin ang hanap buhay. At yung mga nagnenegosyo, nagtitinda, pag-pray po natin sila. Kasi kapag biniyayaan sila ng Panginoon, tatanggap din ng biyaya ang ating unchurched, no po, dahil po sa kanilang mga pagpapala sa buhay. Yung pamilya ang unang institusyon na biniles ng Panginoon ay family. Kaya hindi tayo papayag na sira-sira ang pamilya. Lalo na po ang pamilya po natin. No, pag-pray po natin ang pamilya, nawa si tatay, si nanay ay makasama sa simbahan. Minsan kasi yung tatay, nanay narito, pero yung anak naiiwan. Naiiwan, hindi nag-church. So hindi tayo papayag na hindi po buo ang ating pamilya na naglilingkod sa Panginoon. So pag-pray po natin ang ating member of the family. And then, pag-aaral ng mga bata, yan, sa Group 2, no? Na ngayon pong pasukan na ito, talaga naman napakahirap. So and then, Group 3, bansa, mga may sakit. Sa bansa natin, alam natin yung sitwasyon ngayon, no? Na suliranin ng ating bansa. Sama po natin sa prayer. Mga may sakit nating membro, tanungin natin sa grupo natin yung mga may sakit na member. Isama na rin po ninyo sa prayer yung dadaluhan naming gawain sa Bulak this coming Saturday, yung pong training ng mga Sunday school teacher at training ng mga predikador. Nawa po ay makadalo kami doon at maging maayos yung magiging gawain. Kung meron pa, tanungin nyo po yun sa group natin, individually, ay kung meron po silang idadagdag sa mga panalangin. In-itemize ko lang po para karoon po tayo ng ideas kung ano po yung mga bagay na pag-pray natin, especially yung church activities. No? Kahit na hindi po tayo kasama dun sa wala tayong ganong items, pero kung kailangan po nating i-include sa sama-sama nating panalangin ay isama na po natin sa dalanginan. Yun lang po. Mukhang nagbigay na ng instruction si Pastora na pumunta na tayo sa ating mga grupo.
Awit po ng panalangin sa bilang na 23. Tayo po'y magsitayo. Diyos namin, laging tapat ka, hindi nagbabago sa tuwina, namamalagi ang awa pagsinta, ang katapatan mo'y walang hanggan. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas, ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Tadhani tago at sa tag-araw, buwan, araw at ito'y kumikinang, nag-aawitan na makasayahan. Katapatan mo, O Diyos, ay tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas, ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mo umaakbay, ang pag-asa at lakas at sumisilang. Ang lahat ng ito'y bigay lamang. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas, ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Awitin natin Doxloia. Ang anak na mahal at ang Espiritu Banal na ang tanang mga niyalang. Salamat po aming Diyos sa gabing ito na kung saan, Panginoon, muli ay pinaranas mo sa amin ang isang pagkakaisa sa gawain ng panalanginan. Salamat po, Panginoon, at kami ay nagtitiwala na ang lahat ng aming idinulog sa inyo ngayong gabi ay inyo pong pakikinggan at inyo pong diringgin ang aming mga prayer mula sa bansa, sa mga kapatiran, sa mga gawain ng aming iglesia,
sa mga may sakit, Panginoon, sa bawat tahanan ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat muli ay ipinararanas mo sa amin na ang lahat ng ito ay dapat naming idulog sa panalangin. Na lahat ng aming mga pangangailangan ay maidulog po namin sa inyo sa panalangin. Tunay po, dakilan Diyos, alam namin na ang aming mga ginagawang ito, Panginoon, ay hindi nawawala ng saysay. At naniniwala kami, Panginoon, kung kami ay nagkakaisa sa panalanginan, lalo pong tumitibay ang aming pananampalataya at lalong tumitibay ang aming pag-asa na merong kaming Diyos na laging sumasagot sa aming mga panalangin. Panginoon, ngayon po sa pag-uwi ng bawat isa sa kani-kanilang mga tahanan, ang iyong pag-iingat at ang iyong pagpapala ay pagkaloob mo sa pamagitan ng inyong pong abang alipin. At ngayon, mga kapatid, sumainyong masaganang pagpapala at pag-iingat ng ating Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng kanyang anak na si Kristo Jesus, ang tanglaw, kaaliwan ng banal na Espiritu ay patuloy nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ati pong imnaryo sa bilang na 76. Masaya ang araw ng Panginoon. Masaya ang araw ng Panginoon. Masaganang pagpapala'y mayroon. Tanggapin natin ngayon ang hindi maparoon sa landas na ating tinatalunton. Ang buhay ay may gala, ang buhay ay may gala. Puso natin ibukas sa ating tagapagligtas. At ligaya'y atin hanggang sa wakas. Magmasdan si Kristo sa pagkadipa sa lahat ng Tunay na anyaya, hindi ka magpagsinta at bawat sa Kanya. Tayo ay maglapit, layo sa Kanya. Ang buhay ay may galak, ang buhay ay may galak. Puso natin ibukas sa ating tagapagligtas at ligaya'y atin hanggang sa wakas. Maligay ang Kristo sa pagkadipa, sa lahat ng tao'y nag-aanyaya. Piling na may pagsinta, magpalawat sa Kanya, tayo ay silapit layo sa Kanya. Ang buhay ay may galak, ang buhay ay may galak. Puso natin ibukas sa ating tagapagligtas at ligaya'y atin hanggang sa wakas. Paligayang tunay araw na ito na ibinukod sa buong sanlinggo. Mayroong na totoo ng biyaya'y matamo upang lumigaya dito sa mundo. Ang buhay ay may galak, ang buhay ay may galak. Puso natin ibukas sa ating tagapagligtas at ligaya'y atin hanggang sa wakas. Magandang gabi po sa inyo lahat.